Frozen na ang dosenang bank account ng contractor na si Edwin Guardiola. Damay din ang bilyones na bank deposits ng kanyang mga kumpanya. Narito ang exclusive political update ni Joash Malimban. Ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola, alinsunod sa isinumiteng freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang 55 bank accounts na nakapangalan mismo kay Congressman Guardiola, 756 accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading at 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Karamihan ng bank accounts na ito registered sa Asia United Bank, Banco de Oro, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines. Ang lahat ng kumpanyang nabanggit, pagmamayari ng pamilyang Guardiola. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, malinaw ang discrepancies sa pagitan ng published financial statements ni Guardiola at ng total inflows and outflows ng pera sa kanyang bank accounts. Hindi rin daw ma-justify ng kanyang legitimate source of income bilang isang kongresista ang laki ng mga ipinapasok na pera sa mga account na ito sa pamamagitan ng deposits at mga tseke. Halimbawa, sa taong 2023 pa lang, umabot sa 13.5 billion pesos ang pumasok na pera sa accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington. Pero ayon sa audited financial statements nito, nasa 3.5 billion pesos lang ang reflected sales ng nasabing kumpanya. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang bilyon-bilyong pisong kontratang nakuha ng mga kumpanya mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Mula nang maupo sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Isa ang ani former Mayor Ilagan ay malamol na property nito sa Malarayat Golf and Country Club at isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pinagtitirikan din ng property ni former House Speaker Martin Romualdez. Bukod pa yan sa malapalasyo na ring property sa hometown niyang Mataas na Kahoy, Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Matatanda ang kabilang si Guardiola sa mga pangalang isinumite ng ICI at DPWH na mga tinaguriang contractor na dapat kasuhan ng ombudsman dahil sa possible plunder at bribery. Ayon sa ICI, dapat ding magkaroon ng mas malalim na investigasyon ng ombudsman kaugnay ng possible violations ng mga natukoy na contractor sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, New Government Procurement Act at iba pang mga batas. Joash Malimban, Billionaire News Channel.